Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana Sofia POV. Ninong, hindi na ba magbabagong isip mo? Ngayon po ba talaga? Tanong ko sa kanya kasi naman, hindi man lang niya ako binigyan ng time na mag-beauty rest. Kasi naman ang inaasahan ko talaga na araw ay bukas pa o sa susunod. Kinakabahan kasi talaga ako ngayon. Ayaw mo ba ngayon? Tanong niya sa akin. Hindi naman po sa ganun, Ninong. Kaya lang po kasi. Okay, bukas na lang. Ihahatid na lang kita ngayon. Sagot niya sa akin. Kinakabahan ako dahil ang kalmado lang niya. Kaya para ako natatakot sa kanya. No, sagot niya sa akin. Sorry po, ang buong akala ko po kasi talaga ay bukas pa tayo magpapakasal. Sabi ko sa kanya. I have business trip tomorrow kaya gusto ko sana na ngayon. Pero okay lang, after na lang ng kasal natin ako Okay po, ngayon na lang po. Sorry kung pabago-bagong isip ko. Ngayon na lang po para hindi na po masira ang schedule mo. Sabi ko sa kanya. Are you sure? Tanong niya sa akin. Opo, Ninong, sagot ko sa kanya. Okay, sabi lang niya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta pero hinayaan ko na lang siya. Hanggang sa isang hotel kami pumunta. Here is your room, magbihis ka na, sabi niya sa akin. Okay po, sagot ko sa kanya. Pagpasok ko sa loob ay may naghihintay na sa akin na 2 tao. Hi madam, kami po ang mag-aayos sa iyo, nakangiti na sabi nila. Po, ang sabi po ni sir ay ayusan ka po namin. Nakangiti na sagot niya sa akin. Ibig sabihin kung hindi pala natuloy ngayon ay may mga maabala ko ng mga tao. Dapat talaga sumusunod na lang ako sa kanya para walang problema. Pumasok muna ako sa banyo para maligo. Mabuti na lang at hindi ako ganun kapagod ngayon kaya naman okay lang na maligo ako kaagad. After kong maligo umupo na ako sa harap ng vanity mirror. May gusto ka po bang makeup, madam? Gusto ko po light lang, sagot ko sa kanya. Okay po, kami na pong bahala sa'yo, sagot nila sa akin. Ako naman hinayaan na lang rin sila. Hindi naman ako nababagot dahil kinakausap naman nila ako hanggang sa natapos kami. Kahit light makeup lang, madam, Diyosa ka talaga. Puro sa akin ang isa sa kanila. Salamat po, nahihiya na sabi ko. Tumayo na ako at lumapit sa box na nasa ibabaw ng kama. Nang buksan ko ito ay namangha ako sa design ng damit. Wedding gown ito na sobrang simple pero ang elegante. Pinaghandaan talaga niya kahit pa sinabi niya sa akin na civil wedding lang ang magiging kasal naming dalawa. Tinulungan ako ng 2 na isuot ang damit ko at talagang kasukat ko ito. After kong makapagbihis ay may tinawagan sila. Kaya bigla na lang bumukas ang pintuan at nakatayo na si Ninong na nakabihis na rin. Ang gwapo niya. Sobrang gwapo niya. Sa totoo lang ay umiwas agad ako ng tingin sa kanya dahil nahihiya ako. Ready? Tanong niya sa akin. Opo, sagot ko sa kanya. Hinawakan niyang kamay ko at sabay kaming lumabas na 2 sa hotel room kung saan ako. Ninong, akala ko po civil wedding lang ito. Tanong ko sa kanya. Civil nga. Gusto ko lang na magsuot ka ng ganyan. Sagot niya sa akin. Hindi na ako nagsalita dahil wala na rin naman akong sasabihin pa. Ano pa ba ang itatanong ko sa kanya? Wala na at ang dapat kong gawin ay sundin lahat ng gusto niya. Pumasok kaming 2 sa isang pintuan at may mga tao na nandito. Isa sa tingin ko ay judge. Ang isa naman ay ang sekretary niya at may 3 pa na mga tao na sa tingin ko ay ang magiging witness sa kasalang ito. Kinakabahan ka ba? Tanong niya sa akin habang naglalakad kami. Medyo po, sagot ko sa kanya. Relax, mabilis lang naman to, sabi niya sa akin. Okay po, sabi ko na lang sa kanya. Nagpatuloy kaming 2 sa paglalakad hanggang sa nakarating na kami sa may harap. Congratulations bro, nakangiti na bati ng isa sa tingin ko ay kaibigan niya. Congratulations Teacher Pretty, nakangiti ng shy na isa at kumindat pa siya sa akin. Get off, sabi ni Ninong. Nagbibiro lang ako, kalma, relax lang. Kasal mo ngayon, sabi pa niya kay Ninong.
Magsimula na tayo, Ninong. Sabi ni Ninong sa judge. Okay, magsimula na tayo para makapag-honeymoon na kayo. Nakangiti na sabi ng matanda. Buong pangyayari ay wala man lang akong naintindihan. Ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin after ay tapos na. Lutang ang isip ko simula pa kanina pero nagulat na lang ako nang marinig ko ang sinabi ng judge na, "You may now kiss your bride." Sabi niya kaya nagulat ako dahil bigla na lang akong hinalikan ni Ninong. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pero natapos rin naman kaagad ang halik niya. Congratulations! Sigaw ng mga kaibigan niya. Picture na tayo, sabi ng mga to. Naramdaman ko ang kamay ni Ninong sa bewang ko. Smile, sabi ng photographer. Smile, pabulong rin na sabi sa akin ni Ninong. Kaya naman ngumiti na rin ako sa camera. Bagay na bagay talaga kayo, nakangiti na sabi ng photographer. Isa pang pic, kiss naman kayo, sabi nito't nagulat ako dahil kinalikan ako ni Ninong sa pisngi. Hindi po sa cheeks, sa lips po. Ipakita niyo kung gaano kayo ka-in love sa isa't isa. Kiss na, sabi ng mga to. Sorry, pabulong na sabi sa akin ni Ninong. Sa totoo lang ay nahihiya ako pero ngumiti ako sa kanya tinintay ko na muli niya akong halikan sa labi. At sa muling paglapat ng labi niya sa labi ko ay doon ko naramdaman ng malakas na tibok ng puso ko. Na kahit ako hindi ko rin maintindihan dahil ngayon ko lang rin naman nararanasan. Nang maghiwalay ang mga labi namin, ay niyakap niya ako hanggang sa nagulat ako nang bigla na lang niya akong buhatin. Lumabas kami at bumalik sa silid kung saan ako kanina. Ihahatid ba kita sa bahay niyo? O gusto mo na magstay dito? Tanong niya sa akin nang ibaba niya ako sa kama. Akmang sasagot pa lang sana ako sa kanya nang bigla na lang tumunog ang phone ko, tumatawag sa akin si Yaya. Anak, pumunta ka ngayon sa ospital. Ang daddy mo. Ano pong nangyari kay daddy? Ang daddy mo ay... Nagmamadali ako nagbibihis ng damit. Ayaw ko namang pumunta sa ospital na ganitong itsura ko. Binura ko rin ang makeup ko dahil baka magtakang daddy ko't si Yaya. What's going on? Tanong sa akin ni Ninong habang nakatingin sa akin na nagmamadali. Kailangan ko pong pumunta sa ospital, Ninong. Pasensya ka na po. Sabi ko sa kanya. Bakit? Anong nangyari? Kailangan po ko ng daddy ko. Ang sabi ni Yaya, kailangan kong pumunta dahil masama raw ang pakiramdam ni daddy. Ihahatid na kita. Sabi niya sa akin at hinilan niya na ako palabas sa hotel room. Habang nasa daan kami, hindi talaga ako mapakali. Sobrang natatakot ako ngayon. Hindi tatawag sa akin ng ganito si Yaya kung walang nangyayaring kakaiba sa daddy ko. Mabilis nang kami nakarating sa ospital. Patakbo kong pumasok sa loob para puntahan kaagad ang daddy ko. Hindi ko na hinintay pa ang ninong ko. Alam ko naman na maintindihan niya ako. Kailangan ako ng daddy ko ngayon. Daddy, nagulat ako pagbukas ko sa room niya ay wala siya. Walang tao dito sa room niya kaya naman lumabas ako. Nasa emergency room po ang patient, sabi sa akin ng nurse kaya naman mabilis akong tumakbo papunta sa emergency room. Nang makarating ako dito nakita ko si Yaya na nakaupo. Yaya, anak, nakita niya ako kaya tumayo siya. Ano pong nangyari kay daddy? Tanong ko sa kanya. Inatake na naman ang daddy mo, kakapasok niya lang sa loob. Umiiyak na sagot niya sa akin. Yaya, natatakot po ako. Sobrang natatakot po ako. Sabi ko sa kanya dahil sobrang natatakot ako sa nangyayari. Ako rin, natatakot rin ako anak. Pero kailangan nating maging malakas. Kailangan natin na maging matatag, sabi niya sa akin. Tama ka po Yaya, ayaw ko pong mawala siya sa akin. Ayaw ko pong mawala ang daddy ko, sabi ko sa kanya. Hindi siya mawawala. Hindi niya tayo iiwan. Sabi niya sa akin. Niyakap ako ni Yaya kaya niyakap ko rin siya. Umiiyak kaming dalawa. Nandito na rin si Ninong at naghihintay rin siya sa resulta. Hanggang sa lumabas na ang doktor kaya lumapit ako sa kanya. Kumusta po ang daddy ko? Tanong ko kaagad sa kanya. Sorry, pero wala nang daddy mo. Ginawa namin ang lahat para lang isalba siya pero siya na mismo ang sumuko. Sabi sa akin ng doktor kaya mabilis akong tumakbo papasok sa loob ng emergency room. Daddy, wake up please. Wake up, don't leave me. Huwag mo kong iwan please daddy. Daddy! Niyugyug ko siya dahil alam ko na buhay pa siya. Buhay pa siya at hindi niya ako iiwan ng ganito. Hindi sa araw na ito.
Hindi sa araw ng kasal ko. Hindi ko kaya na wala ang daddy ko. Hindi ko kaya na sobrang sakit nito para sa akin. Daddy, please wake up. Huwag mo naman akong iwan. Please! Umiiyak na kausap ko sa kanya. Anak, narinig ko na ang tawag sa akin ni Yaya. Nagsisinungaling lang po sila, hindi ba? Buhay pang daddy ko, hindi ba? Hindi ito totoo, Yaya. Panaginip lang po ito, hindi ba? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Anak, umiiyak na sambit niya. Tumingin ako ngayon sa Ninong. Ninong, buhay pang daddy ko, hindi ba? Buhay pa siya, hindi ba? Umiiyak na sabi ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Sorry for your loss, sabi niya sa akin. Buhay pang daddy ko! Buhay pa siya! Umiiyak na sabi ko. Sobrang sakit ng puso ko na para bang hindi na ako makahinga. Wala na ako makita dahil puro luha nang nasa mga mata ko. Hanggang sa hindi ko na alam ang susunod na nangyari. Nagising ako na nakahiga ako dito sa hospital bed. Ang yaya kong una ko nakita. Yaya, tawag ko sa kanya. Kamustang pakiramdam mo? Tanong niya sa akin. Si daddy po, tanong ko sa kanya. Inasikaso na siya. Sagot niya sa akin. Dahil sa narinig ko ay hindi ko na pinigilan ang sarili ko na muling umiyak. Sobrang sakit na bigla na lang akong iniwan ng daddy ko. Gusto ko nang mabuhay na kasama siya kahit pa nahihirapan ako. Pero ngayon ay wala na siya. Wala nang dahilan ang mga ginawa ko para sa kanya. Biglang naging useless ang lahat. Iniwan na niya ako na mag-isa. Anak, alam ko na masakit. Alam ko na malungkot pero ang buhay natin ay hiram lang natin. Hindi natin kayang pigilan ang kamatayan. Alam ko na hindi ka rin naman gustong iwan ng daddy mo. Pero siguro may pagod na siya. Gusto na siguro niyang magpahinga. Mahirap tanggapin pero kailangan anak. Umiiyak na sabi sa akin ni Yaya. Tama siya, baka nga pagod na ang daddy ko. Baka nga hindi na talaga niya kaya sumuko na lang siya. Pero hindi niya man lang ako hinintay. Hindi man niya lang ako hinayaan na makita siya na buhay pa. Paano na po ako ngayon, Yaya? Tanong ko sa kanya. Nasa tabi mo lang ako. Hindi kita iiwan. Sabi niya sa akin. Yaya! Sambit ko habang umiiyak ako. Niyakap niya ako kaya mas lalo akong umiyak. Nasa tabi mo lang ako, anak. Magkasama natin tong haharapin. Sabi niya sa akin. Salamat po. Salamat po. Huwag kang mag-alala dahil ang ninong mo nang bahala sa lahat. Magpahinga ka na muna, anak. Kailangan mo maging malakas. Sabi niya sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko magpapahinga, Yaya. Hindi ko po alam. Bigla po naglaho ang lahat ng mga gusto kong gawin. Kasamang daddy ko. Hindi ko man lang siya. Wala kang kasalanan kaya wag mong sisihin ang sarili mo. Alam ko na gusto ng daddy mo na maging malaya ka. Alam niyang burden na pinasan mo ng dahil sa kanya. Hindi man sabihin ng daddy mo pero kilala natin siyang pareho. Alam niya na ayaw kanyang nahihirapan. Kaya nga hindi ba? Kahit iba ang pangarap niya para sa'yo ay mas pinili niya na suportahan ang pangarap na gusto mo. Sabi sa akin ni Yaya na naging dahilan para lalo akong umiyak dahil tama siya. Noon pa man ay gusto ng daddy ko na tulungan ko siya sa company pero mas pinili ko na maging teacher. Mas pinili kong pangarap ko. Bigla akong nahiya sa sarili ko dahil ang sarili ko lang pala ang iniisip ko. Siguro kung sinunod ko lang siya ay naging maayos ang lahat sa buhay namin. Siguro kasama ko pa rin siya ngayon. Siguro ay masaya kami ngayon. Pero huli na para maisip ko na dapat noon ay sinunod ko siya. Ang sakit na gusto kong sisihin ng sarili ko. Dahil alam ko na may kasalanan ako kaya wala na ngayon ang daddy ko. Nandito lang ako sa loob ng hospital at nagpapahinga. Habang inaayos nilang katawan ng daddy ko. Hindi ko na rin nakita ang ninong ko. Sabi nga niya ay may business trip siya. Sure ako na umalis na siya ngayon. Sobrang lungkot ng puso ko pero wala na rin akong mailuha. Sobrang magana ng mga mata ko. Halos wala na rin akong boses. Tinawagan ko rin ang principal namin na kailangan ko na munang mag-leave sa trabaho. Hindi ko rin kasi kakayanin na pumasok sa Monday. Anak, umuwi na muna tayo. Sabi sa akin ni Yaya. Okay po, para maayos rin natin ang bahay bago iuwi si Daddy. Sabi ko kay Yaya. Ang sabi dito sa hospital ay binayaran na ng ninong ko ang lahat ng mga bayarin. Kaya umuwi na lang kaming dalawa ni Yaya.
Pagpasok namin sa bahay ay naramdaman ko na naman ang lungkot. Ang lungkot na uuwi ang daddy ko dito pero wala na siyang buhay. Akala ko kanina'y ubos na ang mga luha ko. Pero meron pa rin pala. Sobrang sakit kasi talaga ng ganitong nangyayari sa akin ngayon. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung ano ba ang naging kasalanan ko. Kung bakit ko ba nararanasan ng ganito. Kung bakit ang daddy ko pa ang nawala sa akin. Kung bakit sa lahat ng tao ay ako pang nawala ng ama. Ang alam ko ay naging mabuti naman ako. Naging mabuti kahit sa mga tao na naging hindi mabuti sa akin. Minsan ang unfair lang ng kung sino pa yung taong wala namang ginagawang masama. Walang inaapakang iba ayun pang nahihirapan. Samantalang ang stepmom ko at ang anak niya na masaya at malayang nasa paligid. Pero alam ko rin sa sarili ko na pagsubok lang ito. Malalampasan ko rin ito. Magiging okay rin ang lahat. Alam ko na makakaya ko ring bumangon ulit. Makakaya ko rin na maging masaya ulit. Niyakap lang ako ni Yaya ngayon. Kaming dalawa na lang ngayon ang magkasamang haharap sa bukas. Hindi ko rin siya pababayaan dahil ganun din naman siya sa akin. Hindi rin naman niya ako pinabayaan. Nasa tabi ko siya simula noong maliit pa ako. Nang humupa ng nararamdaman namin ni Yaya, ay nagsimula na kaming dalawa na maglinis dito sa living room. Dumating din ang funeral services at sila nang nag-set up ng ibang mga kailangan. Ako naman ay umakyat na sa room ko. Ilang minuto rin yata ako nakatitig sa phone ko. Gusto ko sanang tawagan ng ninong ko. Pero mas pinili ko na hindi dahil alam ko na busy siya ngayon. Paano na ako kung wala siya? Siguro sobrang hirap ng pakiramdam ko ngayon. Mabuti na lang at nakilala ko siya. Nakilala kong ninong ko. Pero may lungkot lang na sa araw pa ng kasal namin na wala ang daddy ko. Alam ko na hindi ko na pwedeng bawiin ang lahat. Asawa ko na siya at ibabalik ko sa kanyang kabutihan na ginawa niya sa akin. Alam ko na kailangan kong panindigan ang ginawa ko dahil kailangan rin niya ng ninong ko. Kumunot ang noo ko dahil may naririnig ako na ingay mula sa ibaba. Kaya naman mabilis akong bumaba para silipin ko ano bang nangyayari. At nakita kong stepmom ko. Marami na akong iniisip ay dumagdag pa sila. Bakit hindi mo kami pinapapasok? Ang kapal naman ng mukha mo na pagbawalan kami. Sigaw niya sa akin dahil may mga dumating na tauhan si Ninong. Bakit kayo nandito? Bakit naman hindi? Mataring na tanong niya sa akin. Kung manggugulo lang kayo dito, mabuti pa na umalis na kayo. Sabi ko sa kanila. Nandito kami dahil bahay rin namin to. At isa pa, patay na ng daddy mo, ganyan ka pa rin? Pamilya tayo dito, sabi niya sa akin. Pamilya? Pamilya tayo? Nagpapatawa ka ba? Hindi ba masyado namang nakakatawa na pamilya ang tingin mo sa amin ng daddy ko? Tanong ko sa kanya. Pamilya, umalis na kayo. Wala kayong aasahan sa akin. Sabi ko sa kanila. Ano bang? Mga kuya, sa susunod na bumalik pa sila dito, ikalad ka rin nyo na po kaagad. Huwag nyo na pong papasukin dito sa bahay. Sabi ko sa kanila at mabilis akong bumalik sa loob. Hindi ko na sila hayaan pa na makapasok dito sa bahay namin. Wala silang karapatan sa daddy ko. Alam ko na kukunin lang nila itong pagkakataon para pagsamantalahan kami. Ngayon na tinutulungan ako ni Ninong ay hindi ko to sasayangin. Dahil alam ko na ginagawa niya to para maging maayos ang burol ng daddy ko. Kinabukasan ay inuwi ng daddy ko dito sa bahay. Ngayon ay nakatayo ako sa harap ng kabaong niya. At umiiyak ako habang nakatingin ako sa kanya. Nakikita ko na maaliwalas ng mukha niya. Daddy, siguro nga sobrang pagod ka na kaya mo ko iniwan. Siguro nga ayaw mo nang mahirapan pa. Kaya kahit na masakit ay kailangan kong tanggapin na wala ka na. Sana magkita na kayong muli ni Mommy. Sana maging masaya kayong dalawa kapag nagkita kayo. Mahal na mahal kita, Daddy. Sobrang mahal na mahal po kita. Pipilitin ko po na gawing masaya ang buhay ko. Ang buhay namin ni Yaya, Daddy. Sasabihin po ko sa'yo. Hindi ko alam kung matutuwa ka ba pero ako at si Ninong. Mag-asawa na kami. Nagpakasal kami sa araw na nawala ka. Alam ko na mali ang ginawa ko pero kasi inisip ko yon dahil umaasa ko na makakasama pa kita ng matagal. Alam mo ba, ang daming plano ni Ninong sa'yo. Plano pa sana niya na ipagamot ka sa ibang bansa pero hindi na nangyari. Kaya po sana huwag kang magalit kay Ninong. Kasi nagtulungan lang po kaming dalawa at nagpapasalamat ako sa kanya dahil kahit papano naging magaan ang lahat sa akin.
Alam ko na kailangan ko nang sabihin sa kanyang lahat lalo na't wala na siya. Alam ko rin na kung nabubuhay pa siya ay hindi siya papayag sa desisyon ko. Pero masasabi ko na hindi ko naman pinagsisisihan na ginawa ko yun. Dahil nararamdaman ko naman na mabuting tao si Ninong Colton. Mabuting tao ang asawa ko. Ang problema ko na lang talaga ngayon ay ang company ni Daddy at ang mag-ina na patuloy pa rin sa panggugulo sa buhay ko. Wala namang pumunta sa mga kamag-anak namin. May ibang mga pumunta dito na mga kaibigan niya. Dumalaw sila at malaking bagay na yon sa akin. Ayaw ko rin naman na patagalin pa ang burol niya. Kahit pa mahirap ay kailangan ko na siyang pakawalan. 1 linggo lang ang leave ko sa trabaho ko kaya naman sa Saturday ay lilibing na siya. Anak, kumain ka na muna. Narinig ko na sabi sa akin ni Yaya. Mamaya na lang po ako, Yaya. Kumain ka na lang po, sagot ko sa kanya. Yan rin ang sinabi mo kanina, sabi niya sa akin. Wala po kasi akong gana, Yaya. Gustuhin ko man po ay hindi ko rin kayang lunukin ng pagkain. Malungkot na sagot ko sa kanya. Naiintindihan ko, anak, hindi kita pipilitin. Kumain ka na lang kapag gutom ka na. Huwag mong pababayaan ang sarili mo kasi paano na ako kapag nagkasakit ka rin? Sabi niya sa akin. Kakain po ako mamaya, Yaya. Don't worry po, sagot ko sa kanya. Alam ko na kailangan ko maging malakas at tama nga si Yaya. Paano na lang siya kapag ako nagkasakit? Ayaw ko rin naman na maging pabigat sa kanya. Ayaw ko na maging dahilan kaya nahirapan na naman ang Yaya ko. Hindi pa ako nakabayad ng utang na loob ko sa kanya tapos meron na naman. Para hindi na siya mag-alala pa ay tumayo na ako at sumama ko sa kanya. Sabay kaming dalawa na kumain. Habang kumakain kami ay nakatingin siya sa akin kaya naiilang ako. Anak, pwede ba akong magtanong sa'yo? Tanong niya sa akin. Tungkol po saan, Yaya? Kasi napansin ko lang ngayon lang kita nakita na may suot na singsing. Sagot niya sa akin. Eto po ba? Nakangiti na tanong ko sa kanya. Nagtataka at naninibago lang kasi ako. Sabi pa niya sa akin. Alam ko na hindi ko ito may tatago sa'yo. Pero ang totoo po kasi ay may asawa na po ako, Yaya. Sagot ko sa kanya. Ano? Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Sabi ko po, may asawa na ako. Kasal na po ako kaya po, may suot ako ng singsing. Sagot ko sa kanya. Sino naman ang asawa mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ko alam? Kailan pa? Sunod-sunod ang naging tanong niya sa akin. Napangiti naman ako. Gusto ko nang sabihin sa kanya para naman alam niya. Hindi na rin naman kasi ibang tao si Yaya. Siya ang tumayong mami ko, siya ang kasama ko. Ang tagapagtanggol ko at ang nag-alaga sa akin. Si Ninong po, siya pong asawa ko. Sagot ko sa kanya na dahilan para matulala siya. Paanong? Yaya, ipapaliwanag ko po kaya kumalma ka lang, sabi ko sa kanya. Paano ko kakalma kung ginulat mo ko? Sabi niya sa akin. Nagawa ko po yun dahil gusto ko nang gumaling si Daddy. May balak po si Ninong na dalhin sana siya sa ibang bansa. Para doon sana siya Akala ko mabuting taong ninong mo pero ginamit niyang pagkakataon na to para pagsamantalahan ang kahinaan mo. Sabi niya na halatang naiinis siya. Ako po ang may gusto nito, Yaya. Kailangan niya ng babaeng papakasalan para sa mana niya at ako. Kailangan ko rin ng tulong kaya naman nagkasundo kaming dalawa na magpakasal. After 3 years po ay maghihiwalay din po kami, Yaya. Kaya wag po kayong mag-alala. Kasal lang po kami sa papel. Sagot ko't paliwanag ko sa kanya. Paano kung mahulog ang loob mo sa kanya? Bata pa siya, gwapo at mukhang mabait. Paano ka? Tanong sa akin ni Yaya. Kapag po nangyari yun ay pipigilan ko pong sarili ko. Alam ko rin na walang patutunguhan kung sakaling magustuhan ko siya. Hindi po ako mga tipo niya. Ginagawa lang talaga namin to para makuha niyang mana niya. Kasal namin noong araw nang namatay si Daddy. Sagot ko kay Yaya. Kasal mo nung araw na yun? Opo, sagot ko sa kanya. Hindi ko alam pero bigla na lang akong niyakap. Kaya naman niyakap ko na rin siya. Sana maging masaya ka, anak. Sana kahit pa nasabihin na kasal lang kayo sa papel, ay matutunan ka rin niyang mahalin. Bigla niyang sabi sa akin. Yaya, alam ko, pero iba pa rin kapag may tao na sa tabi mo maliban sa akin. Iba pa rin kapag alam ko na may mag-alaga sa'yo at iba pa rin kapag mahal ka. Kilala kita at alam ko na hindi malabong magustuhan mo siya kapag naging mabait siya sa'yo. Ipagdarasal ko na maging masaya ka, anak ko. Sabi sa akin ni Yaya. Ano man po ang mangyari, buong puso ko pong tatanggapin at haharapin. 3 taon lang naman po, mabilis lang po yun matapos.
Nakangiti na sabi ko sa kanya. Kumain na tayo. Sabi niya sa akin na tinapos na namin ang pagkain naming dalawa. After namin kumain, bumalik ulit ako sa living room para tumabi sa daddy ko. Dito kasi ako lagi nakatambay. Binabantayan ko siya. Hanggang sa nagulat ako dahil bigla na lang may kumalabog. Nang lumingon ako ay nakita ko na sinisira ng stepbrother ko mga bulaklak. Talagang wala silang balak na tumigil sa panggugulo sa buhay ko. Ano bang ginagawa niyo? Sigaw ko sa kanila. Hindi kami welcome dito, hindi ba? Kaya sisirain na lang namin ang lamay na to. Sabi niya sa akin. Nahihibang ka na, sabi ko sa kanya. Ipapakita ko pa sa'yo kung paano ko mahibang. Dahil palalayasin kita sa bahay na ito kasama mong bangkay ng daddy mo. Sabi niya sa akin. Umalis ka na dito, sigaw ko sa kanya. Lumapit na rin sa kanyang mga tauhan ni Ninong. Hindi siya nakilala dahil binago niyang format ayos niya kaya siya nakapasok dito. Nakita kong baril na nasa bewang ng tauhan ni Ninong kaya wala sa sarili na kinuha ko to. Nanginginig pang ang mga kamay ko. Umalis ka na dito, sabi ko kay Ray at nakatutok sa kanyang baril na hawak ko. Oh, matapang ka na. Bakit? Alam mo bang gamitin yan? Nakangisi na tanong niya sa akin. Miss, ibaba mo yan, sabi sa akin ng tauhan ni Ninong. Pero hindi ko siya sinunod. Hawak ko pa rin to ngayon. Miss, delikadong ginagawa mo, kaya ibaba mo na. No, shot him. Napalingon ako nang marinig ko ang boses ng ninong ko. Ninong?